Kung saan ka pa naghahanap ng business opportunity, sa akin lang, may opportunity ka na. Pwede ba kitang abutin? Ikaw kasi ang pangarap ko. Sa'yo na yung SSS, GSIS, pati ng PhilHealth ko. Basta, akin lang ang pag-ibig mo, ha? Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang tipo kong negosyo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome sa programang Ang Tipo Kong Negosyo dito sa inyong himpilan DZRB Radyo ng Bayan 738 kHz sa inyong talapitan. Kami po ay napapakinggan din sa aming kapatid na himpilan, ang DWBR-FM 104.3 MHz. Ako po si Tas Ramirez at sa ngalan ni Director Telma Dumpit Murillo, ang akin makakasama ngayong umaga ay si Miss Marella Jam Castro. May miss talaga. May miss talaga, no? Para alam ng lahat na babae ako. Ayan, ikaw ay binibini talaga. Bini-bini. Single na single. Yes. Magandang umaga sa iyo, Mares. Magandang umaga, Miss Tess. How are you? Na naman ito. Hi, Miss Telma. Nasaan ba si Director? Nasa Davao, I think. Mindanao Banana Congress. Kakatapos lang ng event. So, may update tayo dyan pagbalik niya next week sa ating programa. Pero for the meantime, ang theme po ng ating program ay Choice Ko To. Choice ko to. Yes. Hindi choice niya, ha? Hindi. Kundi akin talaga. Sa atin, para lahat ng para sa ating lahat. Kumbaga, tigi-isa tayo. Choice natin. Ayan, okay. Bakit ito yung napili nating tema ngayong umaga, Marels? Well, kasi 'di ba importante para sa atin na meron tayong freedom para pumili para sa ating mga sarili. Ayun. So, sa episode na to, i-feature natin yung mga negosyong nagbibigay ng importansya sa choices ng mamimili. Gaya ng, meron tayong guest mamaya na online food review website kung saan bida naman ang food choices ng mga customers na sila mismo yung nag-try dito sa restaurants na nafe-feature sa website na to. Yes. Tapos meron pang customized products na, di ba pag customized, parang meron kang instant attachment na personality mo agad yung nilagay mo dun sa product na bibilin mo. Correct. So, ikaw yung mamimili mismo, di ba? Patok na patok yan. Kaso nga lang, syempre kapag customized, may iba na mas may premium yung nalalagay nila dun sa produktong yun kasi kakaiba, walang katulad. So may mga segmento po tayo na bet ko yan, yung sinasabi ni Marella na online food reviews. So, alamin natin yung tungkol yan, ha? At dun sa maging produkto ka man, ay nako, maganda to. Tungkol sa hand-painted shoes. Kayo ba yun ang pinipili nyong klase ng sapatos? Very unique, ano po? Ihatid na impormasyon sa inyong lahat, mga kaibigan, sa amin hong pagbabalik. Kaya dyan lamang kayo at bibigyan daan lamang ho natin ang ilang mga mahalagang pagunita. Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig sa pamamagitan ng internet. Mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya'y sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang radyo ng bayan. Saan mang sulok ng mundo, tangkilikin natin ang radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sunny Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka. Pinoy, konektado ka. Pinoy, konektado ka. Pinoy, konektado sa PBS. Bam 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 bam
Bet ko yan. 15 minutes after 8, tuloy-tuloy ho tayo dito sa programang Ang Tipo Kong Negosyo at para sa ating unang segmento na Bet Ko Yan, Marela, sino yung ating makakausap? Si Mr. Alvin Tan, siya ay co-founder ng munchpunch.com. Welcome, Mr. Alvin, to our show. Thank you and good morning. Good morning, Mr. Good morning. Alvin. Ayan. So, can you tell us about munchpunch.com and how did you start? When did you start? Basically, Munch Punch is a restaurant menu search engine. So, marami, iniipon namin yung mga menus ng iba't ibang restaurant and then we make it searchable. So, in a way, like, people go to our website just before going out or before ordering pag nagpapadeliver sila. So, Ayun. we started last 2007 pa. 2007, nag-start Yes. kayo. Oo. Eh, sa dinami-dami ho ng klase ng negosyo, bakit ito yung napili nyo? Basically, we wanted to do food delivery through online, pero nalaman namin the hard way na it's not an easy business. So what we did is we grew the website kasi mas marami yung nagustuhan nila yung concept behind yung being able to search for menus, and then we have around 800,000 visitors already every month these days. Mm-hmm. And then, because ang dami nito, some of them actually write reviews. So, actually, yung reviews is just a byproduct of our website. I see. Sa palagay niyo po ba, malaki yung epekto ng online reviews, Mr. Alvin, dun sa decision-making ng consumers? Malaki at actually lumalaki siya lately just because yung access ng internet ngayon is mas madali na, mas mura. And then even yung masa is through their cell phones can actually search. So mas madaling ma-access yon. And then kung yung tao is bago sila sa isang lugar or turista sila, there's a high chance na maghahanap sila ng more information before going to a business. Ayun. Pero doon sa isang klase ng halimbawa sa isang customer na hindi siya marunong gumamit ng computer, medyo kinakabahan sila kapag ganito. Ano ba yung dapat nilang gawin at gaano kadali yung order? For ordinary users kasi they get introduced to these sites using Facebook or Twitter kasi yung mga websites ngayon na review sites na tinatawag natin such as Munchpunch. Dahan-dahan na rin na they are announced through Facebook and Twitter. So actually hindi nila nalalaman na consciously na napupunta na pala sila sa mga sites na ganito. And then for some, actually, yung reviews nasa Facebook na mismo or sa Twitter. Okay. May risk ba para sa restaurants yung pagsali sa review sites? May Actually, encounter na ba kayong problems? There's obviously risk, pero walang choice yung mga restaurants these days na hindi sumali kasi it's like our country, it's a free country. Yung internet it also works the same way. Factual kasi yung mga business information online. So, wala silang way to opt out, kumbaga. So, yung comments are provided by people. So, it's very hard to track sino to sila or to verify. So, what we tell restaurants is, when we get in touch with them as Munchpunch, yung sinasabi namin sa kanila is, dapat nga natutuwa sila na local company kami kasi natatawagan nila kami or lumalapit kami sa kanila to help them monitor the reviews. So, yeah, there is a risk and then unfortunately for them, mahirap mag-pull out sa mga sites na ganito kasi hindi nila kontrolado. Talaga ho, medyo mahirap sa aspetong yun. Pero kayo po, paano kayo nakakatulong doon sa mga restaurants? Basically, we have this official listing program where we help restaurants keep their information updated online and then as well as monitor their reviews. We sort of call it reputation management na rin. So I invite all restaurants to get in touch with that for this program. So they can get in touch with us through email na lang siguro. It's at official@munchpunch.com. And then if they say na narinig nila kami or nalaman nila ang Munchpunch through your show, we'll just give them something extra.
extra para naman malaman natin kung narinig ba talaga nila dito sa interview. Yes. Nahihirapan po ba kayo na maghikayat dun sa mga foodies na mag-contribute ng reviews? So far, wala naman kaming ginawang extra to invite them or to encourage them to write reviews. Gusto rin kasi namin malaman kung ilang tao yung nagsusulat talaga ng review nang walang influence. So, para walang bahid yung isusulat nila. So, we have not created any promos or any activity to promote them to contribute. So far, it's mostly organic. Yung gusto lang talaga magsulat, yun lang yung nagsusulat. Paano ba mag-contribute sa Munch Punch? Kahit sino? To contribute, it's basically using Munch Punch as is. Like, kung maghahanap kayo ng makakainan for tonight or for next week, so you type in whatever you want, pwedeng crispy pata, ganon. And then if you see a restaurant na nakainan nyo na, we have this parang check button on our website. When you mark it, para siyang food diary na namamark na nakainan nyo na to. And then it will ask for a comment. Actually, magtatanong muna siya ng login. You can log in through your Facebook. And then it will ask for a comment. Pag submit nyo nun, nagiging review actually yun. So that's how you contribute to Munch Punch in a way. Okay. Lahat po ba ng klase ng food? Meron? We have a range from food stall to fast food to fine dining actually. So yung wala lang is catering. So talagang wala kayong fini-filter na restaurants, as in you want all existing restaurants to be in Munch Punch. That's Parang ganun. right. So in order to make it useful, that's how we do it. So every day may nagme-maintain ng website namin. And then that's also what I mentioned about na walang choice yung restaurant mismo or yung business. Because these online directories or online review sites, they try to make it as accurate as possible in terms of yung directory use. Alright. Okay. So yung reviews naman yung optional. Mr. Alvin, meron tayong listener na nagtatanong, yung exotic food, meron daw ba? Actually, meron. Ako mismo, nagsa-search ako ng mga specialty food sa Munch Punch. So that's how we are able to help consumers naman. Like when we search for, let's say, crocodile, hahanapin ng Munch Punch yung isang menu item na crocodile. So, yun, or ginamos, which is parang bagoong ng ibang probinsya. Ang galing ng Munch Punch. Gaano karami ang nagla-log in sa Munch Punch? So in a month, around 850,000 yung pumupunta sa Munch Punch. So in a day, minsan 25,000, minsan 30,000. Ang dami pala. Oo, so dami naghanap ng pagkain. Oo, just before lunch, tumataas siya around 11 a.m. And then just before dinner, tsaka sa gabi, may konting trend na tumataas yung midnight. Yung Call mga centers. midnight snack yata. Tsaka yung Midnight mga nasa snacks. call center. Yes. So, yun yung nangyayari. And then, Valentine's is also very hot for us. And then, Christmas. Okay, thank you so much for being part of our show, Mr. Yeah, thanks Alvin. for inviting me, Marela. And, Miss Tess. yeah, Miss Tess. Okay. You're welcome, Sir Alvin. Maraming salamat. Okay. Have a nice day. Ito po mga kaibigan, si Mr. Alvin Tan, ang co-founder ng Munch Punch. Ayan, munchpunch.com. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Jericho Rodriguez ng Trinity University of Asia na nag-aanyayang laging makinig sa Radyo ng Bayan ng Philippine Broadcasting Service. Hatid sa inyo ng himpilang ito ang mga programang may makabuluhang impormasyon at balanseng pagtalakay sa mga isyu ng bayan. Halina't makinig sa Radyo ng Bayan ng Philippine Broadcasting Service dahil dito, konektado ka! Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Abigail Lim ng New Era University. Nag-aanyayang laging makinig sa Radyo ng Bayan ng Philippine Broadcasting Service. Hatid sa inyo ng himpilang ito ang mga programang may makabuluhang impormasyon at balanseng pagtalakay sa mga isyu ng bayan.
Halina't makinig sa Radyo ng Bayan ng Philippine Broadcasting Service. Dahil dito, konektado ka. Pinoy, saan ka man naroroon, pinag-iisa, sama-sama, mas pinalakas at pinalawak, panalong panalo pagkat konektado, saan mang sulok ng mundo. Pinoy, konektado ka. Saan mang sulok ng mundo. 7,100 islands, one Philippines, one network, PBS. Kakaisang puso at isipan, padama mo, konektado ka. Sabay-sabay nating tahakin ang tamang daan. Mag-isa, konektado ka. Saan mang sulok ng mundo, Pinoy, konektado ka. Saan mang sulok ng mundo. 7,100 islands, one Philippines, one network, PBS. Pinoy, konektado ka. PBS. Pinoy, konektado sa PBS. Ang tipo kong negosyo. Drive My Caravan. Sa oras na 8:28 in the morning, pagandaan po natin ang Drive My Caravan portion. Dito pa rin at sa programang Ang Tipo Kong Negosyo. Sino naman yung ating makakausap this time, Miss Marela? Si Miss Mirna Pablo from Cordillera Region. Actually, itong Drive My Caravan natin ngayon, ongoing na until November 12 sa Festival Mall. Pero nag-start siya November 2 pa lang. So, tanongin natin kung ano yung updates dyan sa event na yan ng DTI. Okay, makibalita tayo. Director Mirna, good morning po. Yes, good morning and good morning to our listeners. Live po kayo sa DZRB, Radyo ng Bayan, at sa aming sister station na DWBR FM. Kumusta po kayo, Director? We're okay, as busy as a bee. Always, we just came from the opening of Impact Capsat, which we did the other day, November 6 at the Carousel Court Festival Mall, Muntinlupa. Ayan, okay. Pero ma'am, saan po ba kilala ang CAR? Anong mga produkto? Of course, ang CAR is known for its, alam mo na yung Cordillera, very colorful kasi ang kanyang culture and arts. And we are well known for our handcrafted woodworks, skillfully woven tapestries, as well as souvenir items, and of course, including the skillfully crafted woodwork, mga furniture items, which are abundant in the provinces of Abra, Kalinga, and Benguet. Ibig sabihin po niyan, Director, ang mga tao dyan sa CAR ay talagang matsatsaga. Masipag, sapagkat naghahabi sila, no? Manumana yung kanilang ginagawa palagi. Yes, super masisipag. Alam mo yung kwento nito, there was a killer earthquake in way back 1990 in Baguio, di ba? Natatandaan natin yon, yung mga medyo mga medyo ka-age ko, natatandaan pa yan noong 1990. Therefore, and hindi ako aware. After that,
the region, or especially Baguio, was adversely affected with the typhoon. Nawalan ng livelihood projects yung mga ibang constituents natin, and that was the time we realized that we need to move up. We were down, so the only way for us was to go up. So doon nag-umpisa yung Impact Kabsat natin noong 1991, kasi 1990 nangyari yung killer earthquake, di ba? And we had to boost our trade capabilities because of the unique skill on woodworking of our people in the Cordilleras. So we started mounting it in 1991 in Manila, meaning to say the Baguio products were brought to Manila, and the rest is history. From there on until last year, when we mounted apart from what we have now, we always generate millions of sales, and for last year it was 65 million ang na-generate natin na sales. That includes na yung mga book orders. Yes. Ayun. Ma'am Mirna, nabanggit nyo yung Impact Kabsat. Ang alam ko yung Kabsat lang na nangangahulog ang kapatid, di po ba? Yeah. Alam mo, yan, may kwento ulit siya. Kaya it's really very historic itong Impact Kabsat natin. Impact Kabsat is an acronym actually of all the provinces of CAR. So it represents the whole region. I is for Ifugao. MP is Mountain Province. A is Apayao, K is Kalinga, A is Abra, B is for Baguio Benguet, and SAT is a phrase that would describe brotherhood or sisterhood. So it really describes the whole of Cordillera. So we have adopted that name since 1991 until now, Impact Kabsat. When you hear the word Impact Kabsat, that is already the Cordillera. Ayun, okay. Ang haba pala ng kasaysayan nun, ano? Yes. Malalim. Pero in fairness, alam niyo yung Kabsat. Paano niyo nalaman yun? Meron ba kayong Baguio? Ko. Talaga? Oo. Kabsat. Tsaka meron akong mga yung ninuno namin. Sabi na nga ba taga Baguio ko eh. Marami rin mga nakikilala na nagme-mention ng word na Kabsat. Ayun. Historical si Miss Tess. Yes. At Director, yung pong binanggit nyo rin kanina, naka 65 million sales na kayo. Di ba? Yun yung naset ng record. That was last year. And as of yesterday, Tess and Marela, no? 28 million yung na-generate natin. Ang bilis naman. Baka medyo short tayo with this sales this year because we only have until Sunday. But we are still hopeful. Sunday pa. Yeah, we are still hopeful na this weekend pupunta yung mga buyers natin, although wala pa yung mga bonuses for most. But if you notice, yung venue natin na Festival Mall, yan kasi ang magandang venue because last year dyan din siya, and malapit yan sa Ayala Alabang Village. Saka pinupuntahan talaga ng mga pamilya. Pinupuntahan talaga ng high-end buyers, and nandyan din yung mga real estate developers. So we are expecting these developers and these high-end consumers or buyers to be there from now until Sunday. Kasi last time naman, last 3 days talaga yung pinakamadaming sales. Kaya pinaghandaan talaga ng ating mga entrepreneurs from Cordillera. We have about 78 exhibitors there for this event. Naghanda talaga sila because they were inspired with the result last year in terms of sales na. Record-breaking daw yun. Yes, it was a record-breaking sales. And sana naman ngayon, it should even be higher than 65. We are very hopeful, yes. Na feeling ko yung weekend yung magiging turning point ng sales natin. Yes, correct. Dapat pupunta rin kayo para madagdagan naman yung sales natin. Tsaka sana ma'am, maging puspusan yung pagpapaalam sa mga tao na meron pala kayong ganyang okasyon dyan, para dayuhin kayong lalo. Yes, we are inviting all our listeners right now, and even your friends, paki-inform na rin sila na we are mounting Impact Kabsat there at Festival Mall, Alabang, Muntinlupa, which we did also last year. And marami pong mga products na nandyan ngayon. We have novelty items, housewares, furniture and furnishings,
fresh and processed food, hand-woven products, woodcraft, bamboo craft, and collectible antiques as well. Done by our creative upland people. Meron din po pa yung tayong mga organic rice dyan. So for those who are health conscious, you can go there. Very limited edition lang yan. Limited offer kasi once a year lang natin mai-offer yan because alam naman natin nanggagaling pa sa pinakamalayong province ng North Philippines yung mga products natin. An exhibitor has to travel for 500 kilometers or about 12 hours to reach Manila to bring the region to Manila. Tsaka makakasiguro sila na yung mga bibili na lang produkto ay gawang Pinoy. Diba? Yes. We should really promote and use Pinoy products. Kailangan naman ma-appreciate natin by buying because global na rin ang quality ng mga product natin. So if you are to go there, makikita natin yung varied products and a lot of processed food, may mga honey, strawberry jam, may mga peanut jam and other food na pwede na hindi nyo nakikita, muscovado sugar. Ito yung mga healthy foods na pwede natin i-offer din na gift items for our friends. Malapit na kasi ang Christmas. And may mga small items din tayo doon, mga gift items made of wood na pwede natin ipamigay as giveaway or corporate giveaways in our respective offices for Christmas. Okay. Ang balita ko nga, meron mga never before seen gift items dito sa fair na to eh. As in, talagang dinevelop siya para maging kakaiba. Yes, kasi di ba continuing din yung product development natin. So may mga tinatawag tayo na prototype ng DTI through the Design Center Philippines na first time ever na may display dyan. So we now try to observe the saleability of these innovations that we did all these years. Kasi syempre may mga transition mga products natin. If we were to look back from 1991 hanggang ngayon, the product really went a long way in terms of the development of the product and in terms of packaging and labeling. And of course, we are very proud for all these transitions from a very rough product to a finely sculptured, finely crafted, skillfully made by the hands of the Cordillerans. Malaki na po yung improvement sa tulong na rin ng DTI, ano po, Director? Yes, dire-diretso kasi yung support ng DTI and even other partner agencies like Department of Science and Technology kasi tumutulong din sila. But primarily, it's with DTI, Design Center Philippines, and even trainings provided by the Philippine Training Center and other bureaus of the Department of Trade and Industry. Malaki na talaga kasi continuing development yung ginagawa natin. We don't stop where the product is. We just have to be more innovative and more creative because the world is our market now. It's very competitive. We have to compete with the global products also that are coming in. That's right. So mga kaibigan, hindi na pala natin kailangang umakyat ng bundok, ha? Tama. O pumunta sa Cordillera, bagus yung pong mga taga-car ang bababa dito sa Metro Manila sapagkat ang venue ng event na ito ay sa Festival Mall sa Alabang lang. Correct, madam. So, kayo din, punta naman tayo para makita ninyo yung dinidescribe ko. Iba kasi pag nakita nyo mismo yung products and see for yourself the never before seen gift we items. really feel proud that every year there are new things, never seen before products which have been innovated and creatively partnered with the exhibitors and the Design Center Philippines. Yes, very timely rin, Director, kasi yung mga kababayan natin nagsisimula ng bumili ng mga Christmas decors, ano? Pero dyan sa okasyon na yan, wala silang mabibili na papaltuking Christmas lights. Di po ba, ma'am? Yes. Alright. And finally, your invitation ulit, Director? Yes, thank you for this opportunity again. May we invite everyone and your friends as well, pakisabi na rin to visit the Carousel Court Festival Mall at Alabang, Muntinlupa for this once a year event which we call Impakapsat, where we are showcasing and selling the best of best
products of the Cordillera Administrative Region. As said, you don't have to come up here to the mountains and buy because we are bringing the products where the market is. Okay, very well said. Thank you so much po, Director Myrna Pablo, ang Regional Director, mga kaibigan, ng DTI Cordillera Administrative Region. Maraming salamat, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Drive my caravan. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, nationwide, sa Metro Manila, DZRB, Radyo ng Bayan, DZSR Sports Radio, DZRM, Radyo Magazine, DWBR-FM Business Radio, at Overseas Radio, Radyo Pilipinas. Radyo ng Bayan Luzon, DWBT Batanes, DWPE Tuguegarao, DWFB Lawag, DZRK Tabuk, DWFR Bontoc, DZEQ Baguio, DZAG Agoo, DZMQ Dagupan, DWRS Tayug, DWLC Lucena, DWRB Naga, DZVC Virac, at DWRM Palawan. Radyo ng Bayan Visayas, DYOG Calbayo, DYES Borongan, DYSL Sogol, DYLL Iloilo, at DYMR Cebu. Radyo ng Bayan Mindanao, DXJS Tandag, DXBN Butuan, DXRG Hingoog, DXIM Cagayan de Oro, DXSO Marawi, DXRP Davao, DXMR Zamboanga, DXSM Holo, DXDC Tawi-Tawi, at mga satellite stations sa buong Pilipinas. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, nationwide. Ang tipo kong negosyo. Kung saan-saan ka pa naghahanap ng business opportunity, sa akin lang, may opportunity ka na. Pwede ba kitang abutin? Ikaw kasi ang pangarap ko. Sa'yo na yung SSS, GSIS, pati na ang PhilHealth ko. Basta, akin lang ang pag-ibig mo, ha? Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang tipo kong negosyo. Maging produkto ka man. Alright, meron na tayong 43 minutes after 8. Sa segment naman na ito, sino yung ating makakausap, Marela? Ngayon naman, si Miss Lily Grace Montes. Gumagawa siya ng hand-painted shoes sa Black Lotus Corner online shop. Okay. Good morning, Miss Miss Lilibet, Lily. good morning. Yes, good morning po. How are you? Fine naman po, beautiful. Alam niyo, Miss Lily, matagal na akong gustong pa-customize ng shoes. Kaso, hindi ko pa alam kung ano yung design. Usually, ganun talaga. Usually, yung initial, dun sila nahihirapan. Especially pag marami silang gustong i-incorporate. Sa Black Lotus Corner, kailan pa kayo nag-start? Tsaka paano nyo naisip na gawing business ang hand-painted shoes? Actually, we started out noong 2010, which was November. So, nag-start kami ng wholesale at saka distributorship ng espadrilles coming from Liliw. So, actually, nasa design profession ako. So, nakita ko yung mga espadrilles natin made out of canvas cloth, which is very much okay or matching dun sa mga ginagamit natin paint for paintings. So, dun kami nag-start, bali. Actually, I started out one for my shoes. So, nag-paint ako ng sarili ko. And then, it turned out, nagustuhan naman ng mga kaibigan ko. So, dun na nag-start. Until, ipinasok na namin siya sa online shop. So, naging referral na siya. Friend from a friend. So, nagpa-customize na. So, dun na nag-start yung customization ng hand-painting. Miss Lily, ano po yung mga pinipaint dun sa shoes? Mga mukha po ba yan? O anong klase mga likhang sining po?
Opo. Bali, usually kasi yung hand-painted shoes namin is yung full. So, yung buong shoes mo, yun yung ipipaint namin. So, basically po kasi sa mga designs, depende yun kung ano yung uso or in that time. So, for example, nung time ng Harry Potter, yung book 7 nila, di ba? So, nagpapa-customize sila ng concept ng Harry Potter na binibigyan nila ng twist ng sarili nila. So, doon namin sila tinutulungan. Perfect din yan sa mga fans. Yun, mga ganon. Tapos, for example, ngayon, Twilight, yun. So, may Tama. mga nagpapagawa din ng ganon. So, mabiling-mabili yan, hanggang sapatos. oo. So, kumbaga, minsan kasi, magpapadala sila sa amin. Actually, yung ibang marunong mag-sketch, magpapadala sila sa amin ng design. Yung iba naman na medyo mahirap mag-sketch, magpapadala sila sa amin ng mga pictures, and then, doon namin kukunin yung concept. Oo, kasi naman hanapin mo pa, suyurin mo pa lahat ng stories para sa talagang meron kang specific na hinahanap. Pagawa mo na lang, di ba? Correct. Opo. Mahirap po Original bang, nito, maging negosyo po ito o sa palagay nyo ho, yung mga consumers sa ito talaga yung kanilang hinahanap ngayon? Marami po ba yung tumatangkili? Opo. Kasi actually, hindi kasi siya yung klase ng business na pwede kang tumanggap ng madami. So, talagang kailangan mo rin siyang kontrolin dahil naapektuhan yung creativity nung gumagawa. And then, doon naman sa mga nagpapagawa, medyo mas preferred kasi ngayon ng tao yung unique yung dating. Tipong may sarili sila, may personal touch pa. So, kumbaga personality na nila yung nasa sapatos. So, na-incorporate nila yung mga gusto nila and at the same time, one piece lang siya na ginagawa, especially for them. Parang ganon. Magkano po itong hand-painted shoes? Nagre-range kami, starting namin is 1,500 pataas. Depende sa intricacy ng design. Ayun, Ano po yung pinaka mahirap na design na nagawa nyo na? Usually kapag nagde-design, ang pinakamahirap is yung paggaya nung halimbawa pag meron talaga silang concept na gustong-gusto nilang i-perfect, tas may mga features ng tao, yung may details na talaga, doon kami nahihirapan. Pero the rest naman, mas madali, especially kung general yung pinaka-concept nila. Okay. Miss Lily, paano po kung sariling mukha nila yung gusto nilang ipapaint dun sa shoes? Pwede rin po ba? Actually, yun. Meron na nun. Kumbaga, magbibigay sila ng picture. Merong gumagawa, pero hindi naman sa eksaktong portrait talaga. Ayun. So, para pag pero hindi nalalayo sa mukha nila. para nagsasalamin lang sila. Wala pa naman yung pinaka-portrait nila. Wala pa namang ganung klase na request. Oo, wala pa naman. Usually, tipong parang sa picture, yung parang 1/4 ng mukha or yung sa eyes, yung mga ganon. Meron nun. May na-encounter na kami ng ganon. Kayo po ba mismo yung nagpipinta ng mga sapatos? Actually, isa ako sa nagpipaint. Pero meron akong ka-tie up na isang artist group. Ang name nila is yung Lunda. So talagang nasa line sila ng paintings. So sila talaga yung mga gumagawa ng mga paintings. So sila yung kasama ko and sinasama rin kasi nila yung proceeds doon sa mga binibigay ko sa kanilang painting works doon sa mga sapatos. Isinasama nila, in-incorporate nila yun sa activities ng group nila. So, 1,500 yung presyo ng hand-painted shoes. Pero espadrille lang po ba yung pwedeng pagpapinta? Or pwede ako magbigay sa inyo ng blankong sapatos? Actually, pwede kang magbigay ng blank na shoes. Yung espadrilles kasi, yun kasi yung kinikater namin nung 2010 until now. Made from Liliw Laguna, tas yung canvas cloth. So, as long as na yung dadalhin mong sapatos sa amin is made of cloth or made of canvas cloth, mas preferred namin yun kasi mas napipreserve yung paint na ginagamit. Kung yung chalks? Yun, okay Pwede. din siya. At saka yung Vans. Paano po kung isang sapatos lang ang ibigay sa inyo? Isang Ipapan-display lang pala niya. Ganon. Or for meron souvenir ganun, lang, pwede diba? yun. Yung iba naman, parang yung isang buong, isang buong image or isang buong picture, ilalagay sa kalahati yung kabila, tapos sa kalahati yung kabila. So, pag pinagtabi mo yung shoes, isang buong portrait siya, parang gano'n.
Mag-iiba po ba yung presyo kapag gano'n, Miss Lily? Usually doon po nagkakaroon ng variation. Kasi, kumbaga, yung pag-paint kasi, minsan, hindi naman kasi siya identical talaga once na ginawa so, tapos yung intricacy ng design, kapag talagang it will take time to do, so doon din kami nag-a-add ng charges. Sa ngayon, konti pa lang yata yung may ganitong klase ng negosyo, no? Opo, mabibilang pa lang talaga yung nag-o-offer ng ganitong services. Kaya, ako, talagang congratulations po sa inyo sapagkat alam namin na isa kayo dun sa mga hinahanap talaga ng mga kababayan natin. Ngayon, naka-plans po ba kayo for expansion? For expansion po, sa future siguro pwede natin i-consider. Pero as of now kasi, yung expansion mahirap kasi pagka kasi mga customized, mas preferred, ako personally, mas preferred ko na talagang natututukan siya. Kaya parang perfect yung online na parang personalized din yung conversations, yung transact ng business. Oo, kasi yung coordination nung pinaka-concept ng design, kailangan talaga, nakakausap mo mismo yung client. Pero meron kayong full-time job, tama po ba? Yes, ma'am. Bali, architect po ako by profession. Wow! Galing. Tamang-tama din pala, no? Opo, kaya nasusurround ako ng mga tao na nasa design profession din. So, mga painter, mga artist. So, kung kayo ay may talent sa pag-paint at yung profesyon na inyong tinatahak ngayon ay kagaya rin ni Miss Lily, pwede kayo magtayo ng negosyo kagaya nito, di ba? Pwede pa rin magnegosyo kahit may trabaho. Correct. Saka naayon doon sa talent mo di ba? Alright, maraming salamat, Miss Lily Grace Montes, for your time. Magandang umaga po. Thank you very much po. Good morning. Maging produkto ka man. Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan. Magandang araw mga kabayan! Hi, hello! Ako po si Lauren Jane Samar mula sa New Era University na nagbibigay paanyaya na sana'y ugaliing makinig sa mga nagbabagang balita sa buong panig ng bansa. Hatid sa inyo ng Radyo ng Bayan, 738 kHz, konektado ka! Hi, ito po si Laika Oka, Mass Communication Student ng Trinity University of Asia. Lagi makinig dito sa Radyo ng Bayan, 738 kHz, kung saan ang balita at impormasyon sa bawat sulok ng mundo ay iyong mapapakinggan. Dahil nasaan ka man, sa Radyo ng Bayan, konektado ka! Ang sabi nila, anumang mali na ginagawa ng mga matatanda, sa pananaw ng mga bata, ito ay tama. Kaya marahil ng mangusap at nagpasya ang taong bayan, ay nangusap at itinakda ang naging dikta ng panahon na dapat tularan at pamarisan. Ang unang hakbang ay ang pagkakaroon ng tuwid at tapat na hanay ng mga pinuno. Magsisimula ito sa akin. Sisikapin kong maging isang mabuting ehemplo. Hinding-hindi ko sasayangin ang tiwalang ipinagkaloob ninyo sa akin. Sisiguraduhin ko na ganito rin ang adhikain ng aking kabinete at ng mga magiging kasama sa ating pamahalaan. Si Pangulong Benigno Simeon Aquino III. Ngayon,
Mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig sa pamamagitan ng internet. Mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya'y sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang radyo ng bayan. Ang tipo kong negosyo. Drive my caravan. 5 minutes na lang bago mag 9 o'clock para sa ating Drive My Caravan Part 2. Correct, napakabilis ang oras nga, Marels. Diskwento caravan naman ito. Ano ba yung mga magaganap? Yung kasabay ng Impacabsat, meron din mga other events ang DTI. Ay, paki-open. Ayan. Alright. Pasensya na kayo. Hindi pa na nakabukas ang aking mic. Meron po mga kasabayang event ang Impacabsat dahil napakadami namang opisina ng DTI at talagang pursigido kami na ibigay ang mga serbisyo at produkto na para sa ating mga consumers. Sa SM Molino Trade Fair, merong exhibit and sale ng OTOP and other Calabarzon products. Ayan, Calabarzon naman from November 3, last day na ngayon, November 9. Sa ano yan? DTI 4A, SM Molino, Bacoor. At ngayong araw na to, one day lang, Diskwento Caravan sa Makati City Hall, handog ng DTI NCR. One day lang po yan. Sa Makati naman yan. Takbo na. Takbo na sa Makati. Saan pa ang mga lugar sa bansa natin yung may mga ganitong klase ng event? Yung iba naman workshop. Technology Updating Workshop, Finishing for Paper and Paper Products, Lamination of Manila Palm Husk and Seeds. Handog ng DTI, PDDCP, ang 4-hour hands-on process ng mga participants para sa workshop na ito. November 9, today lang yan. Sa November 12, Designers Monday, Furniture and Home Accessories. May 1 oras na one-on-one consultation briefing para sa 2012 at 2013 trends. Okay ito para sa mga design negosyo, negosyo na related sa design gaya ng Black Lotus Corner na may hand-painted shoes. May bayad to, Marels, diba? Para sa PDDCP, wala. Libre yan? Libre. Okay. Ito naman may bayad. Yung sa Problem Solving and Decision Making Techniques, 2,000 pesos. Sa PTTC, ito ay mas technical. Pahihirapan ka na, magbabayad ka pa. Matututo ka naman. Ayun, na solve ng mga problema. Yan yung problem solving and decision making techniques, diba? Oo. Kaya pala medyo bahala, no? 2,000 pesos. Kasi bibigyan ka nito ng approach para kung paano mag-problem solve at kung ano yung mga decision making process na pwede mong i-apply sa business. Napakahalaga niyan. Sa food labeling, 100 pesos lang, DTI PTTC sa November 15. Yun. Food labeling requirements ng BFAD. Bureau of Food and Drugs, FDA. FDA na ngayon. Food and Drugs Administration. Yung problem solving and decision making techniques, hindi ko nasabi, November 14 to 15. Alright. Sa failure mode and effects analysis, dugo yung ilong ko sa title pa lang. Oo nga, no. Napaka-technical yata ito, Ano ba to? Identifies problems in a system, product, or manufacturing assembly operation. Ayun, manufacturing, kaya pala hindi ko gets. Sa November 15, para sa mga manufacturing. 1,750 pesos. Failure mode and effects analysis naman yan. Sa, ito, gets ko to. Basic MS Excel 2007. Ano yan? Training ng PTTC sa November 15, 500 pesos. Okay, that's it mga kaibigan. Para sa Diskwento Caravan, ang Drive My Caravan, last segment na po namin dito sa programang Ang Tipo Kong Negosyo. Kami po ay magpapaalam na pansamantala. Maraming salamat sa ating mga nakagabay sa technical side. Kina Engineers Lita de los Santos, kasama rin si Kuya Rene Itable, at si Kuya Jun Palada ng DWBR-FM. Maraming salamat. Kami po naman ang inyong mga nakasama. Ako si Tess Ramirez. At ako po si Marela Castro.
Sa ngalan ni Director Telma Tumpit Murillo, si Miss Marela yung ating nakasama ngayon. Maraming salamat, Marels. Hanggang sa susunod na Friday, mga kaibigan. Have a nice weekend. Ingat po kayo. God bless. Bye. Bye.